talagang gumalaw. Parang nag-up siya. Escape, 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 escape. Dali lang po. Very good. So, ayan. Isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Amen. Ayan, muli ang Panginoon sa hapon ito. Magandang hapon po sa lahat. Muli ako po ang inyong lingkod, Ara Adesas. Doon po sa mga hindi nakakakilala pa sa akin. Meron pa ba dyan? The Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoong muli. Tayo ay nagkaroon ng nakarating naman muli ako dito at makakapag-share sa inyo ng salita ng Panginoon. So yan po ang ating title for today, Know Your Purpose, A Call to Serve. So yan po ay sequel ng ating pinag-aralan nung nakaraan, It's a Matter of Choice, na kung saan isa po yan sa ating mga principle, yung ating pinag-usapan doon sa It's a Matter of Choice. So ayaw na yung aking clicker. Nakalagay na po ba? Yeah, ayaw. Ilaw siya. Ilaw. Okay. Siguro naubos yung battery. Ayan. Sige, purihin ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Ayan. Para sa pagbibigay galang sa salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 10. Yung mga Bible po, ay may mga Bible nasa ano po yan. Ang version ko po NASB, so whatever version you have, okay lang po, Tagalog man yan o hindi. Okay na po ba? Sige po, basahin po natin. Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa hapong ito upang magpagbulay-bulayan ang iyong salita. Ikaw ang mapupurihan, Panginoon, sa gawain ito. Ihatid po ang mensaheng ito nang naayos sa iyong kalooban, Panginoon. Yes, O God. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. So sige po, tayo po ay maupo. So, bali dalawang version po yung pinuha ko. Ang isa po ay galing sa NLT. So, dito naman po ang ginamit ay masterpiece. Sa NASB po ay workmanship. Sa NIV po ay handiwork. Ayan. So, we are masterpiece. We are a masterpiece of God. So, ginagamit dito yung salitang ito, ang ibig sabihin nito ay obra. Obra. So, we are God's workmanship. God is us called His workmanship, His artwork. Ayan. Yan, nakita natin, di ba? Ito ay isang masterpiece, diba? Ng isang pintor, isang artist, di ba? Makita natin kung paano niya ginawa ito, no? Hindi lang yan. Pag ang isang katulad niyan, may ginagawa, yan ay binubuhos niya yung kanyang puso dyan. So, kasama po yung puso dyan. May pagmamahal yan. Hindi magagawa yung isang masterpiece kung hindi talaga nakalaan yung buhay niya dyan. Kaya mapapansin po natin yung mga artist, halos hindi na natin sila makausap pag may ginagawa sila. And because we are God's workmanship, ito ang ibig sabihin nito sa English ay Greek word poema. Meaning poem. So we are God's poetry. So sino ba dito ang mahilig gumawa ng mga kanta? Magsulat ng kanta, magsulat ng poem, 'di ba? Kakaiba. Pansinin niyo kakaiba 'yon, kakaiba ang deliver nun. Kasi sabi ko nga sa inyo, may kahalong sa puso 'yon. So ibig sabihin, katulad po ng Psalms. Tingnan po natin ang Psalms, Book of Psalms, na kung saan mapapansin po natin doon yung damdamin ng writer. Nandun na po lahat. Worship sa Lord, repentance, lamentation. So, nandun na po lahat. So, ibinubuhos ng writer doon sa kanyang sinusulat. Ganun din sa mga kanta, di ba? Magsawi, yung patungkol sa sawi yan. Pagka naman, happy siya,
Yun naman yung sinusulat niya. So, nandun yung buhay nila. So, yun nga, na kung saan ay tayo ay God's workmanship. So, balikan natin yung ano niyan, yung nauunang verse niyan. And alam ko to kabisado nyo na to. Doon sa Ephesians 2:8 and 9, tama ba? Kabisado na ba ito? So, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, ito yung pinakauna bago ito. Doon sa naunang verse dito. So, ibig sabihin doon palang we saved by grace. Na sinasabi doon ng Lord. At dito, makita natin yung ano, ayan, tingnan natin to. Sino nakakakilala kay Steve Jobs? Meron ba? Apple. Ayan, si Steve Jobs ay founder ng Apple. Ayan. Inano niya to nung 1976. Siya yung naging CEO dyan. At binuhos niya rin yung kanyang panahon, yung kanyang crafts dun sa para mapagawa maging maayos ito, maging makilala ito sa buong mundo. So ito yung kanyang workmanship. Ito yung kanyang masterpiece, diba? Ayan, nakikita natin dyan. And 2011, he passed away with worth ng net niya ay 10.2 billion. Biro mo yun? Sa Apple po yan. Sa nga napunta yun. Diba? So, yun. Kung gaano siya naging dedicated doon sa para, yung innovation ng computer, ng technology, diba? Para lang mapaganda. And alam ko sa inyo, yung iba sa inyo gumagamit ng Apple ngayon. At alam naman natin kung gaano siya kamahal, diba? Kasi nga, pinaghirapan talaga siya. We are the workmanship of God. If we are the workmanship of God, ayan, may isa pa pala akong papakita sa inyo. Ito rin isa rin tong masterpiece. Diba? Wala namang hindi siguro nakakakilala sa inyo kay Mona Lisa. Diba? Kasi ito famous na kahit noon pa. Nagtatanong ako, ba't ang mahal-mahal ang painting nito? Nakangiti lang naman yung tao yan, diba? Pero kasi ito ay pinagbuhusan ng ng panahon, ng hirap, at yung mga ginamit sa kanya, hindi talaga matatawaran, di ba? So, ganun katindi yan. We are the workmanship of God. Amen. Then what will you do? What will we do? So, isa tayong obra. Ibig sabihin, may value tayo. Amen. May value po tayo. So, isa tayong masterpiece. Yung pong mga masterpiece na pinakita ko sa inyo, yung painting, yung Apple, nakita natin yung value nila, di ba ba? Grabe, unbelievable. Yun lang, isang cellphone na gano'n, isang tablet, grabe pwede ka nang bumili ng isang sasakyan. Di ba? So, gano'n. And tayo din, malaki ang value natin. Amen. Kasi tayo ay masterpiece ng Lord. Amen. And dahil doon, hindi po nagkakamali ang Panginoon. Hindi pwedeng sasabihin mo na nagkamali ang Diyos sa'yo. Kasi nandito ako sa katawan na to, nagkamali ang Diyos sa akin. Hindi ako dapat nandito. So walang ganon. Ang Panginoon ay hindi nagkakamali. Lahat yan perfect. So bilang isang tao, masaya ka ba na ikaw ay obra maestra ng Diyos? Amen. Amen. Masaya tayo of all creation. We are the workmanship of God. Napakaraming nila lang, di ba? Pero tayo yung masterpiece ng Lord. Sorry. So, created to do good works. Yun yung, wait lang. So, dito muna tayo. Wait lang. Balik po tayo. So, sabi dito sa susunod na, dun din sa passage na yun. So, created in Christ Jesus for good works. Ibig sabihin, so tayo ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Yesus para tayo ay gumawa ng mabuti. Amen. Yun tayo Di po ba? So, yun yung sa atin ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay may iba't ibang kaloob. Talents, abilities na binigay sa atin para yon sa atin paggawa ng mabuti.
sa iba. So, ano po ang dapat nating gawin? Kung tayo ay workmanship of God, and we are created in Christ to do good work, know your purpose. Na kung saan, hindi naman kasi nakagawa ng mga bagay-bagay na kakalugod sa Panginoon kung di natin talaga yon ang purpose natin sa buhay. Palagi nating nababanggit na may mga kapasyahan tayo, may mga gusto tayo na mabuti naman talaga yon. Pero ang tanong, naka-align ba yon sa kalooban ng Panginoon? Kasi meron talagang, sa atin, tingin natin, mabuti yon, maganda yon. Pero ang tanong, naka-align ba to sa will ng Lord? So yan, dito tayo. Know your purpose. Number 1, to learn. Napaka-importante po na matutunan natin. Ano ba ito? Through the scripture. So, pag-aralan natin. We have to continue studying and meditate the word of the Lord. So that know how to give an answer to everyone who asks you. Ibig sabihin, lagi kang nakahanda. At magiging malalim lang po ang ating relasyon sa Panginoon kung palagi-lagi natin siyang kausap Amen. through prayer and through His words. So yun lang naman lagi ang kailangan natin gawin sa ating sarili, na kahit nasaan tayo, ay gawin natin ito, mag-pray tayo, meditate tayo ng salita ng Panginoon. Sabi nga dyan sa 1 Peter chapter 3 verse 15, always be prepared to give an answer. Diba? Sabi ko nga sa inyo na nakaraan, Kristiyano ka, bakit may sakit ka? So, paano mo ito sasagutin? Di po ba? So, kailangan be prepared and biblical dapat yung alam mo na isasagot mo sa kanya. And number 2, balik tayo dito. Number 2 ay obey. Ayan. So, obey what is written in the scripture. Napaka-laking nito sa atin na kailangan natin sumunod, di ba? Ito ay naging topic na natin doon sa road to obedience, di ba? Ang sabi doon ay isa ito sa pinakamataas na pagpupuri sa Panginoon, ang pagsunod. Amen. Kung ikaw ay nagbabasa lang na nagbabasa, nagme-meditate ka lang ng mag-meditate ng salita ng Panginoon, pero hindi mo naman sinusunod ito kung ano ang nakasulat dito, di ba? Ano nga sabi sa Joshua 1:8? Meditate on it day and night. Diba? And kung saan ay para masunod natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. Diba? And number 3, to lead. Ayan. To lead and to train others. So, hindi lang ikaw nandyan. Amen. Kailangan mo na mag-train ng iba. Amen. Kailangan mo maging mature. As a mature Christian, kailangan mo rin magturo ng ibang tao, ng ibang susunod sa iyo na kailangan kung anong ginagawa mo ay gagawin na rin nila. Amen. So, kung ikaw ay tinawag bilang mangangaral, then be it. Mag-aral kang mabuti, dig deeper into the word of the Lord nang sa gayon kahit anong mga ma-encounter natin sa labas, ay mag-stand firm pa rin tayo. Marami na ngayon nagpapahayag ng kung ano-ano. Pero dapat nag-stand firm pa rin tayo dun sa faith natin. Ano ba yung talaga yung nakasulat sa scripture? I-share ko lang po ito. Nung nakaraang araw, may nakasalubong ako sa daan habang may hinihintay akong kasama. May pupuntahan kaming visitation kami. Ngayon, may humarang sa akin dun sa daan at gusto niya mag-share. Hinayaan ko siya. Tahimik lang ako. Mag-share lang po ako. Inaaya ko lang siya magsalita. At sabi niya sa akin, isi-share ko lang po yung tunay na Diyos. Nakatingin lang ako sa kanya. Yung tunay po na Diyos na, na inang mahal. Sabi pa niya ganun, patay tayo dyan. Sabi ko sa sarili ko, inang mahal, tunay na Diyos. Sabi ng kasama ko, si Mary ba yan? Ay, hindi po. Ito yung tunay na Diyos. Sabi ko sa kanya, para huminto na lang yung conversation. Missionary po kami. We are a Christian missionary. Nagtinginan sila, then hindi na sila kumibo. So, pangalawang, nung nauna pa doon, meron din akong, ito lang yata ang linggo na to din. Papunta akong bayan, namigay ako ng mga tracts and Bibles sa jeep. So, pag pauwi na ako, so wala na akong dala.
Meron ako nakasakay. Pagsakay niya, tinabihan niya yung isang alley, kaharap ko. Meron siyang inilabas na flyers, nakalagay doon, ang Panginoon ba, babae o lalaki? Nakalagay doon, ha? Yung tinabihan niya na yon, mula nang sumakay siya, hanggang sa bumaba ako, kausap niya yun. Habang tinitingnan ko siya, nanlumo ako. Nahiya ako sa sarili ko. Kung sa Old Testament, punitin natin yung damit natin na magsaklaw tayo. Bakit po? Yung taong yon, nagpapahayag ng taliwas sa katotohanan. And yan, napakasipag niya. Sayang. Talagang, ano siya, talagang hindi niya tinigilan yung kausap niya. Hanggang sa kinuha niya yung number, may sinulat siyang ganon. So, ako, bilang isang Kristiyano, nanlumo ako doon. Even though tayo ginagawa natin yung ano, pero mas meron pa tayong gawing mas higit pa. Ibig sabihin doon. Na yung mga kaaway, gano'n na lang katindi, gumawa para mag-disciple. Sabi nga natin, nagdi-disciple din sila 24/7 at masigasig sila. Ano pa kaya tayo Kristiyano? Di po ba? So, napakahalaga talaga na maging masigasig po tayo. Hingi tayo ng ano sa Lord, na kung saan ay maipahayag natin yung mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling kay Kristo Jesus. At alam niyo po ba, nung mga oras na yon, grabe ang dalangin ko sa Lord. At pag uwi ko ng bahay, ang prayer ko, Lord, ma-encounter ko sila ulit. Ipahintulot mo po, Panginoon, na ma-encounter ko sila. Bakit po? Loobin nawa ng Panginoon ang mga taong ito, kapag na-encounter ko ulit, baka baguhin pa nila ang puso nila at sumunod sila sa tunay na Diyos. Hindi sa Diyos na nakikilala nila. So yun ang prayer ko. Hindi ba yan sabi sa Jude 23, agawin natin. Amen. So, kaya grabe talaga yung ano ko dun sa Lord. Kaya tayo, ay talagang ganun, kung gaano sila kapursige, kung gaano sila kalakas ng loob para gawin yun, dapat mas malakas yung loob natin. Kasi we have a victorious God. Amen. Mas makapangyarihan yung Diyos natin at totoo yung Diyos natin. Yung mga na-encounter nyo, wala pa yun. Yung mga na-encounter nyo na yun. At alam nyo bang gawa ni Satan yan? I-discourage talaga kayo, pero magpatuloy kayo. Alam nyo po ba dati, iniiyakan ko pa yan. Pag uwi ko ng bahay, Lord, hindi ka nila tinanggap. Iyak ako. Iyak ako. Hallelujah. Hindi, ayaw ka nilang kilalanin, Lord. Ayaw ka nila. Pero alam niyo po ba ang sagot sa akin ng Panginoon? Hindi ikaw ang tinatanggihan nila, ako. Kaya magpatuloy ka lang. Hallelujah. Bakit may mga ganun tao? Kasi gustong sirain ng demonyo yung ating joy para magpahayag. Kaya, sige lang, ako nga, ano pa eh. Minsan sinasabi pa sa akin eh, hindi yan ang kailangan namin, pera. Kaya nga sabi, ready to depend. Always ready to give an answer. Kuya, magkakapera ka dyan. Basahin mo yan. Bakit? Yung hinahanap buhay mo, kasi vendor yun eh. Yun, yan, lahat yan na nasa harapan mo, galing sa kanya yan. Galing sa kanya yan. Kaya kung maniniwala ka sa kanya, mas lalo kang pagpapalain nasa kanya yung hinahanap mong pera kung luluubin niya at kikilalanin mo rin siya. Sabi ko sa kanya. Meron pa, sa harap-harapan ko din, nilamukos din yung ano. At yung isa pa, sabi sa akin, dapat sa'yo nag-aaral ka eh. Sabi sa akin ganun. Kasi ako, ano ko eh. Kaya sabi ko, Pastor, yung pinag-aralan nila. Parang may ano sila sa ministro ba yun? Sa mataas yung, mataas sila sa seminary, mga ganon. Meron silang ano doon eh, may tawag sila doon. Na ganon ako, na ganon. Eh, get ko na yun. Sabi ko, ay, nag-aaral na po ako. Dek mo pa pala pare. Sabi sa akin ganon. Akala niya matitinag niya ako. Alam mo, sabi ko sa kanya, tinapik ko siya. Katabi ko eh. Naghihintay kami sa loob ng Cebuana. Tinapik ko. Alam mo kuya, mahal ka ni Jesus. Kasi kung hindi ka mahal ni Jesus, hindi kita makakausap.
Mahal ka ni Jesus kasi binigyan ka ng pagkakataong malaman mo ang tunay at katotohanan. Alam ko na yan. Hindi mo pa alam yan. Hindi kasi ang hirap sa inyo, wala kayong mahal na ina. Sabi pa niya sa akin. Si Jesus lang, kuya. Si Mary ba nabuhay na muli? Sinakakibo. Si Jesus lang ang nabuhay na muli upang tayo ay magkaroon. Yun ang assurance natin na tayo sa huling araw ay bubuhayin din. Amen. Kaya yun po ang pakatandaan natin sa bilang isang mananampalataya. Always give an answer. Ready to defend. Always. Amen. With love. Hindi natin sila kailangang galitin kasi lalong wala eh. Lalo silang And then pansin nyo po, sa huli yung to teach. So bago po tayo magturo, kailangan natin mag-aral, kailangan natin sumunod, at kailangan din po natin to train others, ibig sabihin fellowshipping, kasama rin yan, bago tayo magturo sa mga unbelievers. I-apply po natin lahat ng yan dito sa ating sarili, bago po natin ituro naman sa mga unbelievers. Kung paano natin sa kanila ibigay yung salita ng Panginoon through our testimony and through the scripture. Makita nila sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, we appointed by God, tama po, to bear much fruit. Di ba? So, So, bago po yan, meron ako sa inyong i-share na isang senaryo. Ito ay isang senaryo lang na kung saan ay hango sa So, mayaman at si Lazaro, sinong nakaka-relate dun sa ano na yun? Yung mayaman at si Lazaro, na si Lazaro ay nasa bosom ni Amang Abraham at ang mayaman naman ay nandito sa Hades. Diba? So, ito, ikaw, nasa langit ka. Nakikita mo yung nasa baba. Yan. Sabi ngayon, merong isang nakatingala sa'yo. Sabi ngayon sa'yo, ikaw nga, sabi sa'yo, ikaw, daan ka ng daan sa amin. Dala-dala mo yung sinasabi mong aklat na sabi mo ay Bible. Pero, hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nilalaman nun. Take note Yun yung una. May pangalawang nakakita uli sa'yo. Ikaw nga. Ikaw yung daan ng daan sa akin. Ang sabi mo, pupunta ka sa bahay-sambahan. Ang sabi mo, pupunta ka at sasamba ka doon sa pangalang Jesus. Pero hindi mo inaaya, hindi mo ako inaaya. Pangatlo, may tumingala ulit. Ikaw nga. Ikaw yun. Lagi kang dumadaan sa akin. Lagi mo sinasabi sa akin ang kaligtasan kay Kristo. Lagi mo akong niyayaya sa bahay-sambahan. Pero hindi kita iniintindi. Wala sana ako dito ngayon sa paghihirap na ito. Saan po tayo doon? Kayo na po sumagot, di ba? So, ibig sabihin yung senaryo na yon, huwag nawa sa atin mangyari yon. Na meron tayong accountability sa bawat isa. Responsibility natin yan. To share them. Kaya nga ako, kahit nagalit sa akin ng aking parents, ang aking mama, ang aking mga family, sinare ko sa kanila, huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi po, ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang Kristiyano, hindi para mag-away tayo. Pero dahil sa mahal kayo ng Diyos. At tungkulin ko ito, na-share sa inyo. O sige, sabi niya, stop na tayo dyan. Na-share mo na, ano pa? Sabi niya, gano'n. Diba? So, gano'n. So, pero alam natin na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay nila. At ako, masigasig akong gumagawa ng mga bagay-bagay na pinagagawa ng Lord kasi iniisip ko na may gumagawa rin sa pamilya ko. Kasi ang Diyos natin ay matapat.
So God works prepared in advance. Bibilisan ko lang po ito. May twist po itong ano natin ngayon. Pwede po ninyo itong gawin. Dun sa mga kung gusto niya lang po. Mamaya ko po ipapaliwanag. Tuwing matatapos po tayo ng ating service, pwede po tayong mag-groups and discussion about doon sa ating lesson para po mas lalong maintindihan po natin ano nga ba yung itatakal natin na tinakal natin dito sa ating preaching, no? So God works prepared in advance. Na kung saan sa una pa lang na naka-prepare na pala tayo. Pinili na tayo ng Lord, di ba? Sabi nga ng Lord, di ba, na meron na siyang plano para sa atin. He appointed us, no? Na kung saan ay tayo ay na una pa lang, isinisilang ka pa lang, o hindi ka pa nga sinilang, pinili ka na ng Diyos na para sa kanyang plano hanggang sa mga panahon na ito. Kumbaga noon, tingnan natin yung plano ng Panginoon kay Abraham. Nakita natin kung gaano yung length ng time. Napakahaba, di ba po? Napakahaba nun. Kung paano niya pinipare si Abraham. From the very beginning hanggang dun sa ma-fulfill niya yung ano nang magkaroon siya ng anak, 'di ba po? Ilang taon na siya noon, 'di ba? 100, 'di ba? Na kung saan ay mangyayari pa kaya 'yon, 'di ba? Kaya wag po tayo mag-alala. Kasi ako din I wait for how many years? Sabi ko nga sa Lord, gagamitin mo lang din pala ako. Bakit pinabayaan mo pa ako mag-aasala sa iyo? Ano sagot sa akin ng Lord? Kung hindi ka nagaganyan, lalapit ka ba sa akin? Hallelujah. Diba? Kaya purihin ang Panginoon. Kaya mahal na mahal ko po ang Panginoon. Amen. Kasi ginising niya ako. At kahit na gaano katindi yung pamamaraan niya, gumagawa siya ng paraan para sa atin. Kaya isipin natin na may gagawin din siyang paraan sa pamilya natin. Kasi tayo nga sabi nga sa akin, ba't ka ba nag-aano dyan? Kasi I cry out all day long na lang sa family ko para ma-save lang. Sabi niya sa akin, sa'yo ba may nagpursige? Sa'yo ba may nanalangin? Hindi ba't akong gumawa ng paraan lahat nun? Oo nga, no? So tumigil na ako ng kaiyak at ginawa ko yung pinagagawa ng Lord sa akin. Ganun yun eh. Iasa natin. Kasi sabi nga ng Lord seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasama po ang pamilya natin dyan. Siya nang bahala doon. Ano man yung inaalala pa natin? Anak ba yan? Asawa ba yan? Siya nang bahala doon. Tuloy lang po tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya, know your purpose. Lord, ano ba yung purpose? Nabanggit natin kanina, yung mangangaral. So, hindi naman po lahat ay binigyan ng pagkakataong mangaral. Di po ba? So, kung saan po tayo tinawag ng Panginoon, ipanalangin po natin yan sa Panginoon. Lord, ano ba yung purpose mo sa akin? Ano ba yung layunin mo para sa akin? So, alam niyo po, yan po ay ipinagkakaloob ng Lord sa inyo. Sasabihin niyo yan sa inyo. Kasi, iba-iba po tayo ng kaloob. We are one body but different in function. Magkakaiba po tayo. Kaya nga noon, ayoko po talaga maging ayoko po ng ganito. Sabi ko, hindi, mag-ano lang ako, magba-Bible study lang ako. Mag-share lang ako, ayoko sa mga ayoko sa maraming tao, isa-isa lang, bye-bye lang ako, kontento na ako doon. Pero hindi tayo tinawag ng Panginoon doon eh. Hindi yun ang inaano ko sa iyo, eto gawin mo. So yun ang ginagawa natin yun. Kaya nga po kahit na tumatanggap ako ng maraming bully, kahit na madalas nasasaktan na rin ako eh. Binubuli kasi ako dahil ako ay babaeng preacher or messenger. So, kaya sabi ko, hindi ako preacher, hindi ako pastora. I'm a missionary, a messenger of God. Kasi nabubuli po ako eh. Masakit man sa akin, pero itinutuloy ko po yun. Bakit? Hindi naman ako sa'yo naglilingkod eh. Hindi ako sa'yo naglilingkod, sa Panginoon ako naglilingkod. Amen. Kaya kahit na anong sabihin mo, kahit anong pambubuli mo sa akin, dahil babae ako, gagawin ko to eh. Bakit? Ito binigay sa akin ng Lord eh. Amen. Yung bang binigay sa akin ng Lord na ito na wisdom, galing ba sa akin ito? Hindi.
Di ko nga alam eh. Minsan, di ko na alam kung ano yung mga sinasabi ko. Hindi ko na alam yan. Hindi ko na alam. Kasi nanggaling sa kanya yan. So, yan. Katulad ng paggagawa ng lesson. Ang taga, nagpe-pray muna ako. Lord, ano ba gagawin ko rito? Ano ba to? Bigyan mo po ako ng wisdom dito. Minsan, sinasagot ako ng Lord, 3 days, 1 week. So, saka ko palang matatapos yung preaching ko. Kaya pag gumagawa po ako ng preaching, minsan naabot ako ng 1 buwan. So, kaya kahit na meron akong sequel, meron akong series, talagang tumatagal pa rin po ako. Kasi bakit? Hinihintay ko yung sagot ng Lord sa akin. Actually, hindi nga sana ako magsiseries ngayon. Kasi, etong sunod-sunod na linggo, bagsak po talaga ang katawan ko. Yung atake ko ng asthma, hindi biro. Talagang matindi po yung atake ko. Andun yung talagang nagbabamit na po ako. At talagang hirap na ako. Mag-isa lang ako sa bahay. Dahil si John, na siya na mag-stay in na lang doon para makatipid sa pamasahe. And at the same time, yung oras niya, medyo nakakatulog na siya. Kasi pag dito sa bahay, 2 oras ng tulog niya. Pagdating niya ng bahay, nagkaklase pa siya, mag-assignment pa siya, tutulog siya. Nung oras na madaling araw, aalis ulit siya para bumiyahe uli ng Pasig. So pinag-usapan namin yon, weekly na lang ang uwi niya. So yun, na kung saan, nag-iisa ako sa bahay ngayon. Pero sabi ko nga, hindi ako nag-iisa, dito si Jesus. Amen. Kaya kahit nalugo-lugo na ako doon, naniniwala akong kasama ko siya. Kahit na hirap na ako huminga. Kaya nga lagi kong inaano yung Psalms eh. Lagi kong inaano yung Book of Psalms, 86 ba yun? Na talagang inaano ko lagi yun sa na yun yung lamentation ng isang may karamdaman. Dahil talagang naniniwala ako, nakasama kita Lord, at alam kong hindi mo ko hahayaang manatili sa ganitong kalagayan. At huwag mong hayaan na hindi ako mapagpuri. Katulad po kahapon inaatake na naman po ako ng matinding ubo. Pero sabi ko, eto pa, may nangyari pa kahapon. Nag-chat nga ako kay Sister Susan kasi iba yung dating sa akin dahil yung sa bahay namin, medyo meron na naging problema na kailangan na namin ding lumipat. Medyo mahabang kwento yun, so yun lang, kailangan na namin lumipat, medyo hindi magandang sitwasyon yun. And sabi ko itong mga Diablo na to, talagang grabe ginagawa nilang paraan. And may nangyari din kay Jan nung araw na yun. So sabi ko nga lang, talagang they are working, diba? They are working. So kung magpapatayo tayo sa kanila, di ba? Katulad nga mahatid ako ng mensahe, i-destroy niya yung joy ko. So hindi pwedeng ganun. We are victorious. Amen. So kailangan hindi tayo magpapatalo sa kung ano man yung darating sa atin. Amen. Whether it is good or bad, praise Him. Anong ginagawa ko? Tumalon ako ng tumalon, nagpuri ako sa Panginoon, nag-praise and worship ako. So yun lang naman yung gagawin natin. And conclusion, God prepared what He wanted us to do for Him long ago. So, mahabang panahon na yung piniprepare na tayo sa ating gagawin sa ngayon. So, lead us in service to Him. Na kung paano tayo ipinipare ng Panginoon, ganun din po, paggamit tayo sa Panginoon. Huwag po tayong magpagamit sa mundong ito. Paggamit po tayo sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Tuloy lang po, kahit na ano po yung may encounter natin, mangyayari po at mangyayari yan. Kasi si Satan po, tumatrabaho din yan. Oo nga. Tandaan niyo po at tumatrabaho din yan. Ako nga po, nag-share ako sa bahay bahay ng isang laging may nagbubulong dun sa loob ng kwarto kasi dikit lang naman. Forum na yan, forum na yan. Forum na daw. Pupuruman ko tumamaya Pero purihin ng Panginoon, pangatlong beses na ginawa yun. Susunod ka ako, hindi na imimik to. Pinag-pray ko, nandun siya, pero hindi na siya umimik. Hallelujah. Iglesia kasi siya. Ah. So, mahilig sila sa forum, sa debate. So, get ko na kagad kung sino siya. Kung ano siya. Pero purihin ng Panginoon, pinatahimik siya. Nag-share ako ng gospel Forum ka ng forum. Maghanap ka ng forum sa lahat. Diba? Lahat talaga ng distraction, ginagawa ni Satan. To snatch our joy na mag-serve sa Lord. Kaya huwag po tayong magpatalo doon. And the application, ayan, we are called to use our skills and abilities to do good works. Kaya nga po, yung crafts na skills ko and design, mag-design ng mga kung ano-anong bagay, ginagamit ko na po yun to worship God.
So tayo din po, may kanya-kanya tayong talents and abilities. Kung talent mong kumanta, sige kumanta ka dyan, mag-worship ka sa Lord. And baka merong may sakit na dahil sa kanta mo ay gumaling. Di ba? Amen. Oh, wow, miracle yun, di ba? Amen. Di ba? So kung ano yung ability natin, yung to do good works, gawin po natin yun. Give. It's between you and God. Kausapin niyo po ang Lord kung ano ba yung purpose niyo sa buhay. Yes. Lord, paano kita mag-glorify? Ano yung plano mo para sa akin? Kahit na nasa ibang lugar ako, kahit na magtrabaho ako, kahit na sa bahay ako, Lord, paano kita mapapurihan? Di ba po? So, ganun lagi ang prayer natin. Ask the Lord. Lagi. Alright, dito na po tayo. God called us to serve for His kingdom. Amen. Pakatandaan po natin to God called us to serve His kingdom. Ayan. Hindi dito sa kingdom na to, hindi dito sa earth na to, kundi sa kingdom ng Lord. Amen. Jesus name. Alright? Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Tayo ay mag-group discussion. Men and women lang po. We have 2 groups lang kasi konti lang po tayo. Meron po akong prepare na equipment tools. So, itong equipment tools na to, so, sa lalaki po ang magli-lead si Pastor Alex at sa babae po ay si Sister Susan. So, hahawakan po ito ng leader and bawat member po ay pipili po kayo dyan ng isang tools na nagre-reflect po sa inyo. At ano po yung, sabihin nyo po muna kung anong use ng tools na yon at sabihin nyo rin po kung bakit malapit kayo doon o kayo yon. So, sabihin nyo po, pwedeng magkakapareho kayo, pwede po yun. And, sagutin nyo po yung, bakit kayo yun. At ano pa yung magagawa nyo. So, halimbawa, napili nyo po yung gunting. Ano yung purpose ng gunting? Putol. Panggupit. Hindi naman pwede pangkain, di ba? So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong purpose. Tama po? Ginawa ang mga bagay-bagay na for different purposes, and we are also. So, sige po, mag-grupo tayo. Dito po yung mga men, dito po yung mga women. And, tapos po niyan, ito po ang mangyayari sa grupo natin. Pagkatapos po natin magkaroon ng ganyan, alamin po natin, meron po bang, dun sa pinili nyo, di ba? Meron kayong, halimbawa, halimbawa, yung hammer, yung nail. Kailangan pa kasi akong pukpukin eh. Pwede mo ba akong ipag-pray, kapatid, na mas lalo pa akong maalap sa Panginoon. So, pwede po yun. So, pray each other after nung huddle, after nung discussion. Kayo po yung magpanalinginan. So, yun po yung ating last prayer na. Hindi na po ako magpipray dito. So, kayo po mismo sa grupo nyo, ipag-pray nyo po ang one another. So, ano ba yung request na prayer ng isa? Ano po yung dapat ma-improve sa'yo bilang isang mananampalataya? At ano po yung dapat mangalaman? So, ito po, pwede nyo pong gawin to sa inyo kung sino po yung gustong gumawa nito during your yung inyong ano ba tawag dito? Yung assign na due date, na date. Kung gusto nyo gawin yan, okay po. Walang problema. Kayo na po mag-isip ng discussion na question regarding po dun sa inyong preaching. Kasi kailangan po natin yun yung preaching, hindi sila nakakapag sa atin, di ba? Kailangan po natin silang i-huddle ulit, i-discuss sa kanila doon. Ano ba yung reflection nito, yung preaching na to sa kanila? So ako naman, iba yung ginamit ko. Kasi purpose tayo ngayon eh. So sa inyo, pwede nyo gawin, ano yung reflection sa inyong preaching ngayon? So yun po, pwede yung gawin nyo. Kung gusto nyo lang po suggestion ko lang yun, ako lang gusto ko yung gawin. Sige po. And then yung... Nakapili ka na? Nakapili ka na? Nakapili ka. Alam niya na. Matanggal. Ano ba? Ano yan? Script? Hindi, ito yung ano sa pang-higpit ba ng ano, parang higpit ng ano, okay lang. Pag yung makili mo, Pastor, saan ba yung hinaan nito? Hinaan ko lang ng konti. Sa una. Kasama na po ito. Kasama na to sa hina. wala.
Para malaking pag-audio. Ano sa iba? Pangatlo yun. Baba. Samson. Siya ito. Mental ba yung pananampalataya? Tapos siya, No. Ikaw, Sam. ako ako toolbox. Kaya toolbox kasi lahat ng problema o ng isang technician ay dala-dala ko. Kung ano man yung problema may problema sa bahay, pupulihin, ang dadalhin mo lang talaga toolbox, masusolve mo yun. Parang kung ako naman ang toolbox, sabihin, lahat ng pangkumpuni o lahat ng pwedeng pang-solusyon sa problema, nandun lang sa toolbox. Ayun, kaya maganda yung toolbox. Yun. Nandun lahat yung toolbox. Ako siso talaga eh. Kasi, Scissor, scissor. kasi, pang-purpose ng siso. Pagkakabit, Korte, yan. patuloy ng isang bagay, no? Gusto mo ng yung buhay natin na ganay. Dapat, pinagpatuloy ko na yung dating kasi dapat mag-start sa pagkakamisyon sa pati ng kanila magsisimula yun ako yung puputol Unti-unti nang magsisimula sa unti-unti ng nang pamilya lumalawak. ngayon Kumbaga yung yung Kristiyano ba naging Kristiyano ka na naabot mo na matuto ka rin putulin yung haba niya dahil marami ka nang para lumago pa putulin mo yung dating pagkatao tulungan mo siyang putulin yung dating pagkatao na nang siya lumago rin nang maging gunting din siya sa ibang tao dami niya nga pinili. so yun kaya pinili ko yung gunting okay sige brother Dennis puso mo para mabuhay. Kumbaga para pipiliin mo sa take me kaya lahat ng salita ng Diyos pinakailangan itinito sa puso mo. Kasi kabilang talis Yung salita ng Diyos, magkakailangan ng puso. kailangan tatapasok sa iyong puso para sa ganun Tanggap mo na. Talagang tanggap mo na ng totoo. Huwag mo na aalisin mo sa papasok mo sa kanya. Huwag mo na aalisin yung pagkakapasok ng Panginoon sa puso. Amen. Kahit pa lumaki yung buta, kahit lumaki yung buta ko sa likod, kahit saan tumago siya, basta natalikod. mapakalikod, mapaharap, makita pa yung Panginoon. Sa kababasa mo ng ayun natin ano ano Jen salita ng sige sige pareho naman tayo ano Dati. Wala na pala tayo. Yan o. Ikaw, ano yung tinuro mo dito? Binigay kong halina. Ano na yun? lagari sige sige brother Nagari. Dati. Ba't naging nagari? Yung pastor ng Michelle. Oo. Oh, nagari. Number one yan. Gawa ng mga poste, di ba? Nang salita ng Panginoon. Hamba, kahit pinto. Martulihin ko sila sa salita ng Panginoon. Ito naman ito siya. brother Jen Naranasan kong
lumuwag ako sa kaya gusto ko. Kasi, pag mabigat ang pinuputol yan eh. Kaya, Masay. Sa Tagalog ito, masay. Ay, application mo dyan para sa mga Ano to sa Tagalog? para hindi ka matapos. Kailangan malalaking maputol yung sisipagin. Pag mabigat ang problema, dapat yung pagputol mabigat. Mabigat yan. Ayos, ayos yan. Tama, tama. Tama. Tama yun. Tama yun. Diba? Eh kung pag yung nag-aari eh, hindi masyado pwede. Eh palakon, talagang matitindi po. Pag mabigat ang problema, dapat mabigat din ang Gamit nila lang. Gamit yan, nakalalay lang tayo. Magdanang, nakawakan lang. Umaalalay lang sila sa akin. Kaya ang mga sagot nila, talagang para sa akin. Hindi para sa akin. Subukan mo meron mga puso. Subukan mo yung tayo puso. Yung lahat tayo, kasi gamit na kami. Yung gamit nila lang. Kaya mas maganda yung paliwanag nila para tubig na Hindi natin baka naman. Pangkulang din. bakal. Bakal. Pinabantayan. Pinabantayan. tuksong ano, no? Tulong ng diabetes. Diabetes mo. Kailangan ba ng bakal dyan? Pag may diabetes nga, lalagariin talaga yan. Oo, pag may sinusupamon din natin. Oo, yun yan. Ay, ganun yun. Eh, pinagaling na siya ni Jesus eh. Oo nga, Ano yun? hindi. Lahat ng pupulin sa iyo. Walang puputulin sa iyo. Nag-iisip mo kasi. Malala eh. Dapat Oo, paano? progressive. Paliwanag. Putulin niyo sa mga gawain. Makipaliwanag. Kasi po naging Puputulin Hindi nila nga yung yung source. pagkain mo ng matatamis. Yung pinalalang. Konting ano lang, sabihin mo, ayaw ko na. Oo. Konting tibot na magkain na kayo, hindi mo alam may sasagot. Alak sa buhay. Kung hindi na daw siya titigil ito. Wow. Okay na. Manisigalan pa rin Sige na. man. May request pa yung Ako, Mag-pray ni Kuya pa. andanan. Ayun. Kasi ang andanan, maraming gamit eh. Kami eh, para maging maayos yung paliwanag ng ano po yung kanilang tao. Kasi malayo siya eh, malayo ang isip niya. Lahat ng ito tama po siya. Malayo. Malayo ang gawain niya. Malayo ang gawain. Nagpapanda pa. Nahihiya pa po. Saan po na po yan? Hindi mo maabot ah. Yan po ginagawa natin. Para nakikita po natin. Tama lumabas po. Lahat ng bago na yung mga Aabot mo na. Dahil mga po. mga pangarap. Oo, kailangan na kailangan mo dyan. Nangarap ka. Wala ba? Ang gagawin mo. Ang danan na Ako naman, itong ang hammer, na unti-unti gusto pa kong pahigit ito kasi yung mga matitigas na applicants Wala si Genesis. pinigis sila sa Sa hagdanan niya, para nagawang takabili na dito. Nagawang takabili na dito. Dati, Kasi maraming mga matitigas ng puno, ayaw, kunwari, bibili ng ano, ng kape, hindi na siya babalik hanggat hindi matatapos yung babala din sila. sa ano, ang tanong na, Pero gusto ko silang pupukin sa salita ng Panginoon. Batas ang Kasi sometimes, Yung magdaanan, papakalanan. Pero nasa taas na tayo. still praying for Bababa them. ka. And Bababa huwag ka. natin silang ano kasi minsan pag pinapakot them natin. tandaan mo. Ay, no, nagkakagdalag sa hayaan natin. Still praying for them. And nakakardo man ako, kaya sinabi ko. Kasi isang, alam niyo po ba yung topic na yun, napakalaga na. Lalo na dami karang na Yung sa kanila, dati, Pili. pero wala kang Contact na
Faith measure. Okay. Axe. Sa malaki. Sige maling. Ako galing takot mo na yun. Ano, syudad. Kasi pag nasyudad, yung qualification para ngayon. Alin po kami dito sa mga nakakang promo. Syudad, pwede ko sa ito yan. Yun. Wala kasukal. Naman po yung napili namin sa mga Kasukal. naniniwala po mula. Wala syudad, yung mga hindi namin na ito. Mas maganda wala ka ngayon. Kaalaman po po sa iyo. Naniniwala po Kung wala kami may iwan siya. ibigay po kami ng Mas maganda, bili mo na lang. Nescafe Black. At lahat ng ito'y Huwag ka na Siya magsusunod. yung nagamot eh. Nakita ko na. Naman pag may sakit ka, nasasaktan na yun. Pag sa mga antibiotic at pae, Pag natapos po tayo, pray one another po sa group. Yun na po yung closing prayer. Ano po ba yung ano, kung merong gustong ipag-pray yung bawat isa, sabihin niyo po sa kagrupo niyo para may pag-pray po kayo. Sa prayer na lang siguro sa atin, lagay na natin sa toolbox. Panginoon, kami po'y naririto at salamat na kami po'y naririto Hallelujah. sa bawat instrumento na aming pinili at naiapit po namin sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pagkikinig. Maraming Dinadalangin po namin na kami pong lahat ay Kagaya naging ng po temptation sa sabi mahaba toolbox. pagkakilala niya sa Na iyo. ikaw po yun, Pagkakilala niya Lord sa iyong salita. Kaya pagpalain mo siya ng lubos Ikaw po'y nagtitigan sa sa amin. kanyang desire, sa Ikaw po'y kanyang puso. nagkatago sa amin. Hallelujah na Kailangan po marami namin pa siyang lumabas malaman ng upang makapagpahayag po ng maraming salita. Kami po ginagamit mo ang bawat isa po sa amin. Kaya maggamit. Meron pong silbi sa pagkikinig po sa iyo na kami po bilang instrumento, bilang tools na ito ay patuloy pong paggamit. Hindi lamang po nakalagay sa isang toolbox para Panginoon. Kaya alam ko ang silbi po ng toolbox na ito ay ang pagkikinig sa kanila. Kapasalamat kami Panginoon ang bawat isa sa amin ng toolbox na kami hindi nagkari, nagkari bakal o maging aksyon, maging hagdanan, ay bigyan mo po ng silbi ang bawat isa sa amin. Ang dinadalangin po namin na hindi na agad masira itong tools na ito. At magkaroon ng tibay po sa pananampalataya, magamit po sa amin, maging silbi po, ang bawat silbi, ang gamit na ito. Ang toolbox po, pinili po na si Pastor Alex sa tahanan ito na yung iyo pong inilagay sa ibang na ito, ang Church House of Prayer ay sisibig toolbox po sa bawat gamit, sa bawat mananampalataya na ibig po sabihin, ang bawat isa po sa amin na ginagamit. Hindi lamang po nakatago, hindi lumalabas po pang ipahayag ng Hallelujah. Kaya ang toolbox na ito, ang House of Prayer na tinayo mo po sa pamamagitan ni Pastor Alex, ni Sister Susan, ingatan po na magpapatibay ang toolbox na ito. Ang bawat tools na narito po na ingatan po, pagpalaan po ang bawat membro na gamitin mo po na magkaroon ng silbi ang bawat tools namin. Ang bawat gift na isinagkaroon mo sa amin magamit po yan. Kaya po nagpapasalamat po kami na ang tools na ito matagdagan po. Matagdagan po na ang bawat tools mo ay mapagayag ng paggamit. Gagamitin mo sa pananampalataya na kami gamit po Panginoon. Kami habang buhay. Wala lamang kami Is descend that to be mighty on earth, the generation of upright to be blessed of God. Hallelujah. Bread and riches to be in our house, Lord. But we thank you. Your promise, Lord, na yun, O God, kami po'y maging mapapag sa pananampalataya sa iyo. O God, at nang sa ganun, Lord, ang aming pamilya ay Espiritu Santo. Amen. Ito ay nakapagpapalyan sa Panginoon sa ating mga anak.
alam mo kung gaano kapahirap, ano mo ang dinadaran ko, pero dahil sa kaibigan ng So, kung naman may tatanong. Sige, i-fill po para magamit niyo po yan sa mga... Sa inyo na po yan. Sino gustong mag-ano ito? Pwede niyo po magamit sa Bible study. aming pamilya o God. Meron pa tayong kopya dito. Kaya Lord, kayo po namin. So, ano po ba yung naramdaman natin? So, lumabas yung mga ano natin, no? Yung mga... yung purpose ng ano, no? Using that equipment. Sorry. So, using that tools equipment, lumabas po kung ano ba talaga tayo, ano yung purpose natin. So, ngayon alam na natin, no? At alam din na rin natin kung ano pa yung mas i-ano pa natin, yung i-upgrade pa natin, no? Kumbaga sa cellphone, sa ano, i-upgrade natin yung mga yun. So, okay na po yung ganyan na lang yung upuan. May dala kang So, yan. Sige po, bigay ko po yung ano kay Pastor Alex for isang malakas na palakpak po muna sa ating Panginoon. Maraming salamat.